Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila pinagtulungan ng mga mambabatas at ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte Carpio. Mga pumirmang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ng Leyte 4th District Representative na si Richard Gomez tapos nitong manindigan at hindi pumirma kapalit ang nasabing di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para lang ma-impeach siyang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang pananahimik patungkol sa di umano'y ginapang na impeachment ng isang araw lang kapalit ang di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para sa pirma laban sa Vice President na si Sara Duterte. Leyte 4th District Representative na si Congressman Richard Gomez binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan at kahihiyan ang pumirmang mambabatas sa Kongreso. Tila tahasan itong nanindigan na may prinsipyo at hindi bayad. Matapang na nagpaliwanag kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Leyte 4th District Representative Richard Gomez naniniwalang hindi na niya kailangan na makisali pa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para patunayang nakapagbibigay siya ng dekalidad na serbisyo sa kanyang nasasakupan. Aniya, mas iintindihin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas na hindi na kailangan pang makisali sa pamumulitika. Banat pa ng Leyte Representative na si Congressman Richard Gomez, and I quote, "Let's just keep working. No matter how little money we have, we can provide quality services to people in many ways." Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na sobrang humanga at bumilib sa kongresista na si Richard Gomez na magbigay ng kanilang komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang politiko na hindi mukhang pera at hindi plastic or basura. We love you and your family, Kong Richard Gomez. Proud kami sa aming nag-iisang may paninindigan na congressman. Maraming nagawang proyekto yan si Goma dito sa amin. Maganda ang pamamalakad niyan sa Ormoc City. Mananalo pa rin yang si Goma. May mararating na mataas na posisyon si Congressman Richard Gomez. Alam na namin kung paano mo pinaglaban ang hearing against drugs laban kay PRRD sa war on drugs. We appreciate you, Kong Richard. Sa nakikita ko, si Richard may prinsipyo. Di nagpatinag sa pera. May future yan para maging senador. May pag-asa pa ang ating bansa kahit maliit lang sila. Pero di sila natatakot mawala ng pondo. Saludo ako sa iyo, Kong Gomez. Kung tatakbong senador si Richard Gomez sa 2028, lalo na sa lineup ni Inday Sara, siguro panalo siya at magagampanan na tungkulin bilang senador. Matapang, walang kinatatakutan. Unquote. Yung pinakamalaking diversionary issue na ginagawa po nila, ito po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tinatawag ko po itong malaking diversyon o panlilinlang o pambubudol sapagkat alam ho ninyo, kagaya po ng ating titulo, itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may tuturing na isang mere scrap of paper. Wala po ito. Ito'y isang parang tissue paper na diretsyo sa basurahan. At iyon po ang ating tatalakayin ngayon. Medyo aayusin ko lang po itong isang pahina natin agad dahil merong may nag-join. Ano ibig sabihin nun? Paano tayo i-exit sa kanya? Susubukan ko muna para hindi ako nalilito. Oo, hindi kasi tayo marunong dito. But anyway, ito pong ginagawa natin na pagla-live ay upang makapagbigay ng impormasyon sa inyong lahat. Bakit po natin sinasabi na isang malaking diversyon itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Babalik po tayo sa sentro ha. Ang totoong issue ay ang pangbubudol na ginagawa ng Marcos administration dito sa ating na-discovery, na-bisto, at ngayon nga po isang ganap na kaso na, yung mga blanco dyan sa final
ratified, approved, and filed by Bicameral Conference Committee. Mahalaga po, nababalik tayo doon sa totoong issue. Hindi po tayo magpapadala dito sa panibagong panlilinlang o pangbubudol ng Marcos administration. Hindi na po sila makawala eh. Hindi sila makatakas dito sa isang napakalaking kaso na napaka-anomalyang 2025 budget na sinatawag nga natin na isang unconstitutional, illegal, invalid at criminal. Sapagkat nakita natin na 28 items po ang blanco at sa 28 na yan nagkakahalaga po lahat ng higit kumulang 241 billion pesos. Napakalaking pera. Pera po nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino at yan po ay dapat nating pakaingatan at bantayan. Ang nangyari po kasi, yung mga nanumpa na mambabatas, kanila pong sinumpaan na kanilang pakakaingatan ang bawat sentimo na pera ng Pilipinas, na pera ninyo, pera nagmumula sa buwis na inyong binabayad, pinabayaan po nila sa ngalan ng korupsyon, sa ngalan ng kurakot. Saan ho kayo nakakita? Mangbabatas sila, mga veterano na. Yung ilan dyan nakailang balik na sa Senado. Yung ilan dyan nakailang beses nang balik sa Kongreso. Ano hong ginawa nila doon sa Bicameral Conference Committee report? Nagpasa lang naman ho sila ng blankong Bicameral Conference Committee report. Blanco ho, 28 blanks. 28 items ang blanco, hindi po maaari yun. And I'd like to take this opportunity to remind tayo pong mamamayang Pilipino. Alam ho nyo, may ginaganap yata ngayong linggong ito ay ginaganap ang League of Municipalities of the Philippines. May convention sila dito sa National Capital Region ginagawa. At alam ito na mga miyembro ng League of Municipalities, mula mayor, mula vice-mayor, mula konsihal, marunong po silang magpasa ng tamang budget. Itanong po ninyo sa inyong mga konsihal, yung konsihal ng munisipyo, konsihal ng syudad, konsihal ng bayan. Alam po nila kung paano magpasa ng tamang budget. Bawal po yung may blanco, bawal po yung may patlang, at higit sa lahat, kahit isang sentimo ng may blanco, bawal po yon. Kaya ako po pinapaliwanag at tutungo nga po tayo, isa na naman ng pambubudol ito eh. Itong isinampang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Lagi ko nga sinasabi, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, bantayan po ninyo yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment complaint laban sa anak ng Mindanao na si Vice President Inday Sara Duterte. Kayo po'y tinalikuran ng inyong mga mambabatas. Ito po'y pagtatraidor sa isang anak ng Mindanao na tapat na naglilingkod sa ating bansa bilang Vice Presidente. Hindi lamang o pera ang ninanakaw ng mga tiwaling mambabatas. Pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin po ng mga tiwali at elitistang mambabatas. Yan po ang katotohanan. Kaya bantayan natin, makisali kayo, makiisa kayo, at tuloy-tuloy po yung ating diretsyong ugnayan sa inyo. Tungo po tayo ngayon dito sa unconstitutional din na ginawa nilang impeachment complaint. Sabi po ng press release ng House of Representatives, ang ifinail daw po nila, galing ito ay verified impeachment complaint. Mahalaga po yung sinasabing verified. Ano po ba yung verified? Silipin po ninyo yung Article 11, Section 4 ng ating saligang batas. Importante po ito Watching from Mindanao, Zamboanga del Sur, si Neil Born C3. Maraming salamat, Neil. Malinaw po sa atin doon sa Article 11, Section 4 na yung modality o yung vehikulong ginamit ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ay yung automatic transmittal ng impeachment complaint na nagiging articles of impeachment patungong Senado. Wala po tayong pagtatalunan doon. Kapangyarihan po exclusive ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable officers katulad ng Vice President. Wala po tayong pagtatalunan doon. Ibigay po natin yan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Subalit, ang nakalagay po sa ating saligang batas, kung may pipirmang 1/3, at ito nga po pinagyayabang, pati ito pag-usapan natin, pinagyayabang ng mababang kapulungan, more than 1/3 daw ang pumirma. Nasa 240, more or less na ho ang pumipirma. More than 1/3 yan. 240 congressmen and women ang pumirma. Ngayon, sabi po sa ating saligang batas, dapat po ay verified. Ano po ibig sabihin ng verified? Pumunta po kayo doon sa tinatawag nating Rules of Court. Nandiyan po yan, Rule 7, Section 4. Silipin po ninyo yung Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Alam po ito ng mga law students at ng mga abogado, at kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na abogado, makipagtalakayan po kayo, papaliwanag din po nila ito.
Ayon po sa Rules of Court, yung Rule 7 Section 4, malinaw po dyan, dapat yung verification page, meron po kasi dyan na iyong pinapangako at yung sinusumpaan na ang iyong reklamo ay base sa iyong personal knowledge o dili kaya ay base sa authentic document na inyong binasa. Mahalaga ho yun kinakailangan iyong binasa yung complaint na pinirmahan mo. Tutungo ho tayo dyan, kinakailangan iyong binasa. Pangalawa, meron pa hong requirement dyan. Na yung binasa mo, bago mo lagdaan, kinakailangan yung allegation doon, yung bintang mo doon, yung reklamo mo roon, base sa iyong personal knowledge, personal mong nalalaman, o dili kaya base sa authentic documents. May nakita ka, nabasa mo yung authentic document, importante authentic hindi pwedeng photocopy, hindi pwedeng marites, hindi pwedeng chismis, hindi pwedeng kwento lang. So yan po yung kahalagahan ng sinasabi nating artikulo ng ating saligang batas. Bisitahin po ninyo, Article 11, Section 4. Itatawid po natin yan doon sa tinatawag nating Rule 7, Section 4 din. Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Malinaw po yan. At tutungo po tayo sa mismong Rules of Procedure ng 19th Congress nitong House of Representatives. Silipin po ninyo yung kanirang Rule number 2, Section 3. Rule number 2, Section 3 ng House of Representatives. Mismo, kung saan po nanggaling yung impeachment complaint. Nakalagay po doon parehas. Kinopya lang naman yan in supplementary character o pagkakaparehas, kinopya lang nila yung nakalagay doon sa Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. At ang sinasabi dito, sa sariling patakaran o Rules of Procedure ng House of Representatives, Rule 2, Section 3, malinaw po dyan. Dapat nabasa nung mga mambabatas na pumirma, yung buong complaint, kailangan nabasa nila yan. Bukod dyan, dapat yung kanilang pipirmahan, yung mga aligasyon doon ay base sa kanilang personal knowledge. Personal nilang nalalaman, base sa kanilang personal na kaalaman o personal na karanasan. Pangalawa, ito po ay base rin dapat, kundi po personal knowledge or ang ginamit na salita, base sa authentic document. Tungo na po tayo dito sa pambubudol na lantaran upang pagtakpan ang napakamaanumalyang 2025 budget. Ito talagang usapin Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila, 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 At ang usap-usapan noon nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa Rules of Court at base na rin dito sa Rules of Procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigto sa 10 minuto, sa isang oras ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tig sa 10 minuto 60 minutes Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply niyo po yung 6 na pipirma kada oras, times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa. At talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo. At dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga 5 minuto And times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour.
7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours. Lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma. Sa 7 oras, ang makakapirma lang ho, na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. Saan galing? Yung 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ho ngayon kung tanong ninyo kung di niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at i-endorso ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Ngayon, kung sila po'y magpapalusot na naman at bubudulin na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Kung 10 minutes each, sa 6 hours, per hour, 6 lang ho makakapirma. Sa 7 oras, 42. Kung 2 araw nilang ginawa iyan, ganun din ho, 84 lang ang makakapirmang umunawa doon sa kanilang verified impeachment complaint sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Ngayon, kung sabihin po natin na speed read nga po sila, magagaling sila, matatalino at henyo sapagkat sila lang ang nakakasagot ng 3 plus blank is equal to 6.325 trillion. Ipagbigyan na rin po natin sila dito. Kung 12 kongresista po ang pipirma kada oras, sa 7 oras ay may 84. Kung 2 araw nilang trinabaho yan, 168 congressmen lamang po ang makakapirma. Sa 2 araw na yan, 168. Saan galing? Yung 215 congressmen. Paano nakapirma? Yung 215 congressmen doon sa impeachment complaint. Kung imposible na makapirma ang 215 sa 2 araw, higit pong imposible na makapirma yung 215 sa loob ng 1 araw, sa loob ng 7 oras na wala na pong break. Kaya sinasabi natin na talagang kulang, mali at hindi na naman naaayon sa ating saligang batas itong verified impeachment complaint. Malinaw po kasi, silipin po ninyo, ay kaya ho natin pinasisimple yung usapan sapagkat ang ating pong misyon ay maghatid sa inyo ng nararapat at tamang impormasyon at sinisikap ko pong pasimplihin itong mga mahalagang usaping bayan na dapat po'y kabahagi kayo. So ulitin ko, hindi po maaaring bigyang daan ng Senado itong baluktot at pambubudol na verified impeachment complaint. Unang-una, dahil hindi ito verified. Tingnan po ninyo yung last 2 pages ng complaint na yan. Pinirmahan lang nila at ang inattest lamang dyan ng Secretary General ng House of Representatives ay humarap sa kanya yung 215 congressmen and women at pumirma sa araw na yon. Pero hindi sinasabi doon na sila ay pumipirma at pinagbibintangan ang pangalawang Pangulo base sa kanilang personal knowledge or based on authentic document. Hindi po yan yung kontemplasyon ng sinasabi ng ating saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat po ay verified impeachment complaint kung ang gagamitin po nilang pamamaraan ay yung may nag-endorso na 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So, kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Hindi po ito yung verification na hinihingi ng ating saligang batas. Kailangan kasi lahat ng gagawin po natin, lalo pa ng mga mambabatas, ay naaayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Sapagkat, as I have said before, inaangat natin itong usaping panlipunan at inaangat natin ang level ng ating diskurso para naman makinabang ang ordinaryong mamamayan at wag natin tularan yung babaeng mangbabata sa taga Marikina na ginagawang mangmang ang mga Pilipino. Kay Rolly Galinato, maraming salamat sir sa paliwanag, maraming henyo sa kongreso natin. Tama Rolly, dahil nga yung 3 plus blank nasasagot nila na ang resulta ay 6.325 trillion. Yan ay sa kabila ng 28 blanco sa final ratified, approved and filed by Bicameral Conference Committee report. Si Linsky, perma
para sa pera. Tama rin po yan. At ang ating Chinese ba to, Japanese yung pangalan, kailangan nilang managot dyan. Dapat po yan ay hindi bigyan daan ng Senado. At hindi po dahil walang authority ang mga mambabatas na mag-initiate ng impeachment complaint. Hindi po, ibibigay natin sa kanila yon. Malinaw sa saligang batas, exclusive po ang impeachment complaint na manggagaling sa mababang kapulungan. Kanila po yan. Absolute po yung kanilang karapatan. Absolute po yung kanilang prerogative. Wala pong debate ron. Maaari silang mag-initiate ng impeachment complaint. Pero ibang usapan ho pag merong paglabag sa ating saligang batas. Bakit? Hindi ho pwedeng mas mataas ang kapangyarihan ng mababang kapulungan sa ating saligang batas. Doon po sa mga abogado at law student at yung biyasa sa ating mga batas, meron po tayong kasabihan at desisyon ng Korte Suprema na the spring cannot rise above the source. Hindi ho pwedeng mas mataas ang panggagalingan ng kapangyarihan ng House of Representatives kesa sa kung saan nanggagaling ang kanyang karapatan at kapangyarihan. Yan po ang ating saligang batas. Ito po ay para maunawaan ninyo na ito pong ginawa nila ay pangbubudol na naman. It's a distraction para malihis po yung usapan dito sa 2025 anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Nahuli po sila dyan, nasukol po sila dyan, pilit silang kumakawala, kaya kung ano-ano na ang ginagawa nilang pagpapalusot at distraction at saka diversion, kaya sila ngayon ay nag-file at nagsampa nitong impeachment kay laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya Lidor M. Setnom, Attorney Vic, pakibantayan po Comelec bago na naman po in-appoint, baka maluto po ang butuhan. Huwag po tayong masisiraan ng loob. Basta pag tayo po ay nagsama-sama lahat at bumoto ng ating nasa puso at gusto, huwag po tayong magbakasyon sa araw-araw ng halalan. Maaga po tayong bumoto. Si Emily C. Cape or Cape, watching from Singapore. Mabuhay po kayo, Attorney Vic. Emily, I hope I'll be able to visit Singapore soon. May imbitasyon na po tayo. Malalaman po ninyo, sana po nandun kayo at makisali sa ating PhilCom, Filipino community. Kay Rebecca D. Seredrica, clear explanation. Salamat. Voting for Attorney Vic Rodriguez as Senator. We need honest and competent leaders like him. Maraming salamat, Rebecca. Ito naman po ang sadya nating layunin. Pasimplihin po yung mga malalalim na usaping panlipunan na dapat po ay kasali kayo because it is also my mission and advocacy to raise the level of public discourse, subalit sa pinaka-simpleng pamamaraan at pananalita para kasali po ang lahat ng Pilipino. Okay, The Great, apply po ako sa iyo, volunteer para dito sa Leyte. Maraming salamat, The Great. Welcome. Welcome po lahat ng volunteers. Kaya po, kagaya po nung aking sinabi nung Sabado, nung nagtipon-tipon po yung mga volunteers na nag-organize po ng isang dinner para sa akin, ito pong kampanyang ginagawa natin ay People's Campaign. Welcome po lahat ng mga gustong mag-volunteer at kinakailangan ko po ng marami pang volunteers. Boy, nabudol ako. Attorney Vic, pwede bang mag-file si VP Sara sa Supreme Court? Motion to quash sa kanya impeachment. Number 1 po kayo sa amin. Boy, nabudol ako sa aking personal at legal na pananaw. Hindi nararapat na magtungo sa Supreme Court si Vice President Inday Sara Duterte sapagkat kapangyarihan po ng mababang kapulungan na mag-initiate ng impeachment. I am not questioning or even assailing the authority of the House of Representatives to initiate the impeachment proceeding against any impeachable official. Constitutional mandate po nila yan eh. At in certain cases, hindi naman absolute, constitutional duty po nila na mag-initiate ng impeachment proceeding. Subalit, pagdating po niyan sa Senado, ibang usapan naman po kung null and void o talagang unconstitutional yung inihain na verified impeachment complaint. Ang isang complaint po ay hindi nagiging verified for the information of the House of Representatives. Hindi po nagiging verified ang isang complaint dahil lamang linagay yung titulo, verified impeachment complaint. Meron pong meaning yung verified. Ibig sabihin po niyan, nabasa ng mga nagdedemanda at yung kanilang nabasa ay base sa kanilang personal knowledge or based on authentic documents. Wala pong naganap na ganun dahil sabi ko nga sa inyo, sa loob ng 7 oras, kung tigsa 10 minuto kada mambabatas, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras, 6 times 7, 42 lamang ang makakapirma. Buong maghapon na po yun, from 10 in the morning until 5 in the afternoon. Sabihin na po natin na 2 araw nilang trinabaho, ganun din. Yung time and motion, kung iisipin po natin, kung may intellectual assessment po tayo, assumption,
magiging 84 lamang ang maximum na makakapirma. 84 lamang ang makakapirmang kongresista, hindi po 214 or 215. There is no way that those 215 congressmen who signed yung impeachment complaint ay nabasa. Yung impeachment complaint na yan. Nagsunuran na lang po yan, nagpirmahan. At hindi po pwedeng nabasa nila isa-isa. For the sake of our discussion this evening, lagay na po natin tigli 5 minuto na lang mabilisan. Sa 1 oras, 12 lang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, yung 12 yan, multiplied by 7, 84 lamang. Ang maximum na makakapirma sa loob ng 1 araw. 7 oras na tuloy-tuloy na trabaho ha. Walang CR break, walang toilet break, walang lunch break, walang recess, wala lahat. Walang water break. Kung 2 araw, 168 lang ho. Magtataka kayo, bakit 215 ang pumirma? At mayabang na nagsasabing na endorso nila. Saan galing yung numero ninyo? Binubudol nyo na naman kaming Pilipino. Hindi nyo na kami mabubudol. At hanggat meron tayong ganitong programang diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo, sisikapin ko pong makapagbigay ng impormasyon pa sa inyo. Iangat natin yung level ng public discourse para lahat kayo kasali. Lahat kayo may opinion. Lahat kayo magkakaroon ng kaalaman para hindi po tayo mabubudol. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!